Youth in the last days. Mga kabataan sa huling panahon. Last week may nagpakamatay na youth. This week may tumalon mula sa second floor ng mall. Sabi ko sa sarili ko, Lord, anong nangyayari sa mga kabataan ngayon? Then I realized the Bible prophecy in the last days. 2 Timothy 3:1-4. In the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of themselves, disobedient to parents, lovers of pleasure more than lovers of God. Oh, prophecy na yan nun pa, 2,000 years ago. Pero ngayon, nakikita na natin sa mga mata natin mismo. Rebellion, depression, broken homes. Maraming kabataan ang naliligaw dahil akala nila yung mundo ang sagot sa lungkot nila. Pero kabataan, pakinggan mo to. God still loves you. And He's calling you before it's too late. Sabi ng Ecclesiastes chapter 12:1. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo ang Diyos habang bata ka pa. Bago dumating ang mga araw na puno ng pagsisisi, hindi mo kailangan tumalon para maramdaman ang halaga mo. Tumalon ka papunta sa presensya ng Diyos, doon tunay kang ligtas. Kabataan, bumalik ka kay Lord. Si Jesus ang higit mong kailangan. Hindi solusyon ng suicide, impyerno ang gising mo dyan! Mahal ka ni Lord, kaya sa Kanya ka lumapit at magtiwala. Ang kabataan sa huling panahon na babalikan ni Lord ay nagtitiwala sa Kanya at sumusunod. Respect your parents ang sabi ng Bible para humaba ang buhay mo. Kaya wag lumaban sa magulang dahil ang kaaway ang sinusunod mo pag ginawa mo yan. Kaya ang iwan kong tanong, ikaw ba ay kabataan sa huling panahon na hula na rebellion o kabataan na nagtitiwala sa Panginoon like Timothy, faithful to God and his parents? Come back to Jesus, my friend. Jesus loves you more than the richest of this world. Parents, si Lord lang ang kailangan at tanging makakatulong sa kanila upang makalaya sa tanikala ng kaaway. Kaya ilapit nyo sila sa Panginoon. That is the only key to save your children. Please follow and share for more inspiring gospel sharing. Tag mo na rin sa mga friends and family mo para maabot sila ng salita ng Diyos. Thanks and God bless.